Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Angel. Kapupulutan natin ito ng kaalaman. Okay, so ang sabi niya ay, "Hi po, tanong ko lang po, anong nakaiba ito 45 LC versus 45 ACP. 45 AC revolver vs 45 ACP pistol. Pwede mo liwanag po, gawa ng video. God bless po." Okay. So yan. Ano pagkakaiba ng mga, actually ang tinatanong lang dito ay bala kasi nabanggit na niya yung revolver at saka pistol eh. Okay, so lilinawin natin ito. At bago natin yan malaman, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos, dahil dumarami naman yung ating mga subscribers. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads, dahil nakakatulong kayo sa ating revenues, dahil ang ating YouTube channel ay nakalaan o tinutulong natin sa ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. At ito ay pang charity. Okay, so ayan, maraming salamat. At lalo tigit maraming salamat dito sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibili na baril. Mag-message lamang kayo dyan kung meron kayong itutulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel, kagaya ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat, Sir, sa patuloy na pagtulong mo sa ating mga beneficiaries. Sana marami pa ang kagaya mo para marami pa tayong mga bata na matulungan. Okay, sa katanungan ni Angel. Dapat nating malaman kung ano ibig sabihin ng LC. Okay, kasi alam na naman natin yung yung ACP. Okay, actually ang mga bala na ito ay parehong, yung C ay parehong Colt. Okay, ang ibig sabihin ng ACP ay automatic Colt pistol. Okay, pang pistol yan. Okay, ito namang LCI long Colt. Mahaba na Colt. Parang Colt din na pinahaba. Kaya ang bala na ito ay mas mahaba kaysa sa 45 ACP. At ito ay pang revolver. Okay, sinabi naman ni pinagkaiba ng 45 LC na revolver. Okay, so alam naman natin na ang mga revolver ay iba ang pagkakagawa ng kanyang cartridge, dahil ang revolver ay may rim. Ibig sabihin ito ay meron mas malaki yung rim niya dito, samantalang ang revolver ay ay pantay ito. Pakita ko sa inyo, ito pantay, walang sinasabitan. Okay, dahil ito ay may extractor, ibang extractor nito, yung mga pistol. Ito naman ay may sinasabitan ito. Dahil nga iba ang pag-eject ng bala ng mga revolver. Ito sumasabit ito dito. Yan ang rim. Ito naman walang sinasabitan. Okay. So ayan. At itong kaya tinawag na long Colt ay mahaba ito. Mahaba siya kaysa dito sa ACP. Okay, kalimitan kasi ito yung mga nakakapanood ako ng mga pelikulang cowboy noon. Mahilig ako na sa mga pelikulang cowboy. Ito yung mga pang-revolver na mga pang-cowboy, yung mga single action. Okay, yung mga ginaganon, single action yun. Hindi ka mukha ng mga modern na revolver ngayon na double action.
Pero pwede rin ito sa mga modern. Basta naka-design siya dito sa bala na LC o long Colt. So yan ang pagkakaiba niyan. Ngayon, tingnan natin ang ano niyan. Nag-research din ako kasi diyan eh. Tingnan natin yung sa ano. Yung talagang kaibahan nila. Okay. Okay, sa firearms, sinabi na sa firearms, ang LC ay long Colt. Okay? Revolver, pang revolver. Ang ACP ay pang automatic Colt pistol o pang pistol. Yan ang firearms type, diyan sila nagkakaiba. Ang design naman, tingnan natin ang design. Okay, nasabi ko na yung rim at saka yung rimless. Okay. Pagdating sa case, nasabi ko na rin, mas mahaba ang long Colt ay mahigit na 1 inch, 1.25 inch. Ay wala pang 1 inch yung 45 ACP, wala pa itong 1 inch. Ano lang ito? 0.898 ang haba lang nito, wala pang 1 inch. Okay. Pagdating naman sa mga powder, okay. Actually, yung mga sinauna, ito talaga ay nakadesign. Kaya ito pati ay mahaba, mas maraming powder. Kasi nga, ang ginagamit nung una dito, kasi mga sinaunang ay black powder ang ginagamit. So, ang black powder ay, kumbaga, mas mahina do sa mga smokeless pagdating sa pagdating sa power. Mas malakas yung mga smokeless. Kaya kahit konti lang ang powder nito, may kukumpara mo naman sa smokeless, sa mga black powder na mas malakas ang smokeless. Pero sa dami ng powder, tatalunin naman niya ito. Dahil sa dami na nga ng powder, kahit pa yung powder nito ay premium, ito naman ay sabihin na natin na regular, ay marami naman. So, tatalunin niya kung madami. Black powder, ito naman ay smokeless. Pagdating sa pressure, ito ay standard ang pressure. At dahil nga itong ACP ay smokeless ang powder, generally higher sa standard pressure. Mas higher ang pressure dahil nga sa powder ay black powder at smokeless powder. Alin ang mas mahal? Ito ay less, generally more expensive. Less, hindi ito ay less common, generally more expensive. More expensive ito. Ito naman ay widely available, more option, generally less expensive. Dahil nga ito ay napaka-common, ito ay mas less expensive. Ito ay more expensive. Dahil nga hindi ito, kumbaga mahirap itong bilhin. Ganoon naman talaga yung mga mahirap bilhin, ay ito napaka-common ito. Marami ka mabibilan nito. Ito naman mahirap mong hanapin at bihira na lang ang gumagamit nito ngayon dito ng mga nitong long Colt, bihira ang gumagamit. So dito nga sa Kuwait, wala pa akong isa pa lang yata ay nakitaan ko ng ganito na natatandaan ko. So yan ang ang tingnan natin ang ito ay hindi po pwedeng halimbawa ito ibabala mo sa long Colt, hindi ito obra dahil nga dun sa rim niya. O maliban lamang siguro kung merong moon clip. Okay? So ito naman lalong hindi mo pwedeng ibala sa sa laki nito at sa haba nito, ay hindi mo pwedeng ibala ito sa ACP pistol sa mga pistol. So hindi mo pwedeng interchange. So ang
Ang paggamit naman ay depende sa inyong choice. The open comes down to the user's preferences for classic, rugged, simplicity revolver. Ito na yon. Meron talagang mga mahilig sa revolver. Okay? O kung meron din naman ang gusto ay higher capacity at saka faster loading and modern semi-automatic pistol. Depende yan sa mga gusto ng mga user. Okay, so tiningnan ko na rin kung alin ang mas malakas sa dalawa. Tingnan natin. Ni-research ko. Ay siyempre, kung alin yung mas maraming powder, ay ito, hindi mo na ito makakarga ng ito, mas maraming powder ito. At ito naman ay nakadesign lamang yung powder nito dun sa pistol. Although kahit pa may mga plus PP plus. Okay, so tiningnan ko na rin yung research para hindi tayo malito. Ang sabi sa research ay generally considered yung mas mahabang cartridge, yung mas mahabang basyo. Bakit? Especially yung mga modern firearms design ay makaka-handle ng higher pressure dahil sa kanyang laki ng case o laki ng volume and ability na pwede mong i-load more powder. Pwede mong maloadan siya ng more powder. Samantalang yung 45 ACP ay more powerful than older. Kung pagtitingnan natin do sa mga ito ay ikumpara mo sa mga older, mas powerful ito sa mga older. Dahil nga doon sa black powder na ginagamit. Sabi ay more open, more powerful than older 45 LC load designed for black powder. Okay. Dahil nga doon sa black powder revolvers ay standard 45 ACP cartridge with 230 grains bullet is typically less powerful than standard LC cartridge with 250 grain bullet. So, tingnan na natin yung greater power pagdating sa dalawa. Ang long Colt ay may greater power. Nabanggit ko na nga dahil sa larger case at yung volume, it can hold more powder. So, depende na rin talaga yan sa load. Depende na rin sa load. Ay, kung ang load naman ito ay kaunti rin ng powder, ay di, mas malakas yung isa. Depende sa dami ng pulbura. Dahil ito ay malalagyan mo ng maraming pulbura. Ang sabi dito ay 45 long Colt, greater power. Dahil sa kanyang larger volume, it can hold more powder. O makaka-hold ito ng mas maraming powder, allowing more power load. O makakaano tayo ng allowing more power. Modern version, lalo na yung mga modern version, can loaded to nearly double. O pwede mong madouble ang pressure. Double pressure of standard load, resulting its significantly higher energy and velocity compared kung ikumpara mo sa 45 ACP. So ayun, kahit sa anong larangan, lamang ang malaki. Yun nga lang, ang maliit ay nakakapuwing. Okay, sa historical content, originally, black powder cartridge for revolver is designed has adapted over time for modern high-pressure firearms. Okay, yung mga history ay ngayon ay na kasi ang ginagamit na ay yung mga high-pressure na mga na-adapt na ng modern time yung mga high-pressure na firearms. Okay, ang performance nito ay standard load can exceed the performance of a standard 45 ACP. Okay, yung standard load ay pwede mong
yung standard load ay can exceed. Ibig sabihin, yung standard load nito ay i-exceed o mas lalamang ang performance o doon sa standard load ng 45 ACP. Kahit pa standard ay lamang pa rin sa 45 ACP. As seen in test, hindi tayo ang nag-test nito, ay sila ang nag-test nito, hindi sila nakakalam. As seen in test where 45 LC cartridge with 250 grains bullet were more powerful than 45 ACP cartridge with 230 grains bullet. Oh. Sila ang nag-testing niyan, di sila ang ano niyan. Hindi naman ako nag-testing. Sabi, yung cartridge na 250 grain ay more powerful sa cartridge na 230 grains ng 45 ACP. So, kahit pa yung cartridge ng LC ay 250 lang. Okay, dahil nga sa powder. Okay, so yan. Nag-test sila. Ang napatunayan nila ay mas malakas itong kumbaga parang magnum na ito ng 45 dahil sa haba. Yung 45 ACP naman, ang tingnan natin, lower standard pressure. Ito, lower standard pressure. It is a semi-automatic cartridge designed to be loaded a higher pressure than traditional black powder. Okay. Pero ang nito, ang cartridge designed to be loaded with a higher pressure than a traditional black powder. Mas yung ibig sabihin, yung powder nito ay mas higher ang pressure kaysa doon sa mga traditional na black powder. Ang kinalalaman lang naman ito ay yung dami ng pulbura. Ayan, paulit-ulit na tayo. Pagdating sa momentum, it use heavier bullet, 230 grains. Okay, ang ginagamit ito ay 230 grains which contribute to its momentum. Okay? Pagdating sa grains ng bala, ang performance standard 45 ACP loads have lower capacity. Ang loads ay lower velocity. Ang 45 ACP, lower velocity and energy than. Mas lower ang velocity and energy kaysa sa 45 ACP loads due to their smaller case volume. Yun pa rin na sinasabi. Due to its smaller case volume. Pagdating naman sa nakakalamang lang ito sa capacity dahil ang 45 long colt ay ang mga revolver ay 6, ito naman ay 7. So mas pagdating sa capacity lamang ng isa ang capacity ng pistol. So, ayan. +1 pa. Ay di 8 sa chamber. So, ayan. Kung kayo ang pamimiliin, how to choose? Kung ang gusto ninyo ay more power for cartridge, for hunting, depends. Ang isa pa nito ay depende rin sa haba ng barrel. Alam naman natin yung mga long colt na mahaba ang barrel. Ito kasi ginagamit din ito sa mga lever action. Lever action na mga rifle. Mahabang barrel nun. Kaya, pagdating pa sa haba ng barrel, makakadagdag pa sa lakas yun. Kasi ang pinag-usapan lang natin kanina ay bala. Pagdating pa sa haba ng barrel, lalamang palalo yung mahabang barrel. Ito naman ay hanggang 5 inches lang ang barrel. Merong mga revolver na umabot ng 7 inches, may 8 inches, yung mga mahaba. So, nakakalamang talaga. How to choose? Kung ang gusto ninyo ay more power for cartridge, for hunting, defense, or lever action rifle, application and more comfortable with revolvers. Meron kasi mahilig talaga sa revolvers, ay 45 LC long colt ang depende talaga yan sa may gusto
Kaya sinasabi ko nga, wag natin anuhin yung gusto ng iba. Yun ang gusto niya eh. Oh. Eh, kung ang gusto naman ay 45 ACP, if you prefer a versatility and performance of semi-automatic firearms like M1911 for military and law enforcement application. Oh, pang law enforcement application naman. Yung isa, pang mga hunting, defense. Oh, maganda rin pang defense yan, pang self-defense. Oh. Ito namang 45 BCP ay sa mga military and law enforcement application. Oh, so, pang hunting, pang defense, ito ang long colt. Okay? Pag ang gusto naman ninyo ay mga firearms na pang military and law enforcement, 45 ACP. Actually, yan ang nakuha ko, sinama ko na rin yung kaunting kaalaman ko sa aking research. At kung meron kayong maidadagdag pa dyan, welcome, idagdag ninyo. Dahil hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat. Actually, may kanya-kanya naman tayong research. Okay, so, kung may research pa kayo at kayong nalalaman, baka kayo ay may mga revolver na long, itong mga ganito, itong long colt, o nakagamit na kayo nito, i-share ninyo para tayo naman ay gumawa ng ng YouTube channel para magsama-sama yung ating kaalaman. Alam ko naman na mas marami pang may alam diyan at ako'y natutuwa nga sa mga comment ninyo. Okay, ngayon wala na tayong basher. Siguro napagod na yung mga basher natin. Ang magaganda na ngayon ng mga comment, puro mga mga pag-share ng experience, share ng kaalaman. Yan ang gusto ko sa ating mga Pilipino. Hindi yung pag yung iba parang nayayabangan sa atin. Kaya ayaw ko na magturo ng pagputok parang nayayabangan sila pag tayo nagtuturo. Di ganito na lang gawin natin. Okay, magtanong lang kayo at pipilitin nating masagot yan sa abot ng ating kalaman. Kung maliit pa yung ating kalaman, magre-research tayo para sa inyo. Hindi ko naman sinasabing, kahit hindi ko na kailangan mag-research, alam ko na lahat yan. Hindi po. Kailangan. Patuloy tayo sa pag-aaral. Hindi tayo yung si Einstein na sabi natin, alam natin lahat. Hindi po. Patuloy tayo sa pagre-research. Okay, so, tingnan natin yung ating mga community spotlight ngayon kung sino na. Baka may mga bago na tayo. Oy, sila pa rin. Shout out kay Gimboy, merong 75 engagement. Shout out kay Pinoy Airguns, merong kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, merong kang 86 engagement. Shout out kay Hil Gonzales, merong kang 1 engagement. At shout out kay Jerry Francisco, merong kang 44 engagement. Okay, shout out do sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo dyan bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong masishop, Albars Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Mura lang ang burger dyan. Buy one take one sa halagang 40 pesos. Okay, God bless. Maraming salamat sa inyo. Magtanong lang kayo at pipilitin nating masagot yan. Okay, bye-bye.